Hi. So this slide presentation will talk about the steps and procedures in analyzing a special sales order problem. Let us have this problem, so please read silently. Okay. So, i-summarize lang natin kung ano yung problem ni Burlington dito, no? So, meron siyang capacity to produce 10,000 pairs of socks, no? Tapos, kahit 10,000 yung kanyang yung kanyang capacity, 9,000 pares lang ng medyas yung pinoproduce niya. Siguro dahil yun lang yung demand. At binebenta niya yan ng $10 per pair. So ngayon, meron din tayong summary ng kanyang mga nagagastos sa pagpuproduce ng bawat pares. So materials at labor, $5, overhead, $3. Tapos yung the overhead, 2/3 fixed. Ngayon, yung Boy Scouts ay nag-order sa kanila ng 1,000 pares ng medyas, no, na ang ibabayad lang is $7 per pair. So, mas mababa yung bayad kaysa dun sa normal. Kasi normally, ang benta nila is $10 per pair. Pero itong Boy Scout, siguro dahil maramihan yung order, nag-offer na mas mababa yung ibabayad nila, $7 per pair. Tapos, meron pang additional na feature, no? Yung ino-order ng Boy Scouts, no? So, magpapa-embroider daw dun sa mga medyas ng insignia, yung pinaka-logo, no? So, ibuburda dun sa medyas yung logo ng Boy Scouts. So, ang total ng magagastos sa pagbuburda ng logo ay $200. So, ang tanong ngayon is, dapat bang i-accept ni Burlington itong special order ng customer niya, itong ang Boy Scouts? No. So ano yung criteria natin pag special sales order? So yung criteria natin is if the company will have additional profit, accept the special sales order. So yun yung criteria natin. Pag meron daw additional na tubo, kahit mas mababa pa yung ibabayad ng special customer, pwedeng tanggapin. No? Pero may mga exception sa rule na to. Minsan kasi may mga problem na yung company merong minimum required na tubo sa mga special customer. So, ang magiging criteria mo pagka ganon is kung maaabot yung minimum required na tubo, edi i-accept yung order. Kung hindi naman maaabot yung minimum required, halimbawa may tubo pero hindi maaabot yung minimum na standard or policy ng company na tubo sa mga special sales order, edi wag tanggapin. No? So, yun yung mga exception. No? Pero dito sa ating problem is, kung merong additional profit dito sa special sales order, kailangang tanggapin natin kasi sayang yung profit. So, ito yung ating solution. So, i-analyze muna natin yung capacity nung Burlington, kung kaya pa niyang i-accommodate itong special sales order. So, nabanggit dun sa problem na meron siyang capacity na mag-produce ng 10,000 pares. Pero, ang demand lang normally is 9,000 pairs. No? So, yun lang yung pinuproduce niya. So, ibig sabihin, meron pa siyang extra capacity para sa special order. Kasi nga, 10,000 yung capacity niya, pero 9,000 lang yung pinuproduce niya. So, meron pa siyang 1,000 extra capacity na hindi pa nagagamit. So, pwede niyang i-accept yung special order from the Boy Scouts, no, na 1,000 pares.
So dahil sapat naman yung extra unused capacity niya to accommodate yung request ng Boy Scouts, so no need to sacrifice sales to regular customers. So ibig sabihin, hindi mo babawasan yung ibinebenta mo dun sa usual customers mo just to accommodate itong special order from the Boy Scouts. So, let's now have the solution. Tingnan natin kung may tutubuin ba tayo dito sa special sales order. So, sabi ng Boy Scouts, babayad daw siya ng $7 per pair. So, 1,000 pares. So, sales ay $7,000. Gagastos tayo sa materials at labor, $5 per pair times 1,000, edi 5,000. Variable overhead, so 1/3 lang nung $3 ang kukunin natin. Kasi di ba sabi sa problem, 2/3 fixed. So alam natin yung fixed overhead, hindi naman yun madadagdagan kahit i-accept o i-reject itong special order. So irrelevant siya. So ang madadagdagan lang yung variable overhead. Kasi alam naman natin yung variable cost, tumataas pagka tumaas yung production. So yun lang yung kukunin natin, isasama sa computation. So 1/3 ng $3 times 1,000 pairs, so 1,000 na gastos para sa variable overhead. Plus, di ba magpapa-embroider pa or burda yung logo ng Boy Scouts dun sa mga medyas. So, ang cost daw nun ay 200, sabi sa problem. So, yan. So, kung i-deduct natin yung lahat ng gastos sa revenue, meron tayong additional na tubo na $800 from the special sales order. So, that means dapat nating i-accept yung special order kasi meron tayong tubo na 800. So, note, so ito nga, yung sinasabi ko kanina, no? Fixed overhead won't change in total whether the special sales order is accepted or not and is therefore irrelevant in the analysis. So, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung fixed overhead, hindi na natin isinama sa computation kasi hindi naman siya magbabago kahit i-accept or i-reject yung special sales order. Okay. Mag-assume tayo ng ibang situation. Same problem, pero what if the company's capacity is 9,500 pairs only? So, dun sa original problem, ang capacity ni Burlington is 10,000. Pero what if 9,500 lang? So, ang ibig sabihin nun, meron na lang siyang extra 500 pairs na extra capacity. Kasi 'di ba, yung 9,000 ay yun yung binebenta niya para sa regular customer. So, ang kaya niyang i-produce 9,500. Pero 9,000 lang yung pinoproduce niya kasi yun lang yung demand. So, ang extra capacity niya is 500 pairs lang. No, yun na lang yung extra capacity niya. Ngayon, kung i-accommodate mo yung 1,000 na ino-order ng Boy Scouts, ang ibig sabihin nun, 500 pairs from the regular sales must be sacrificed to accommodate the special order. No? So, kailangan mong bawasan ng 500 yung 9,000 na binebenta mo sa regular customer para i-accommodate yung 1,000 special sales order ni Boy Scouts. So, ano yung implication nito dun sa ating solution? The lost profit must be deducted from the profit from the special sales. So, yung mawawalang tubo dun sa 500 na binebenta mong medyas dun sa regular customer, isasakripisyo mo ngayon para i-accommodate yung special order ni Boy Scouts, yung mawawalang tubo dun sa sinakripisyo mong yon, kailangang i-deduct dun sa profit from the special sales order. So, solution. Halos same solution siya, no? Sales, pero kailangan muna nating computein yung magkano yung mawawalang tubo doon sa 500 pares na isasakripisyo natin from the regular customer. So, normally, binibenta natin ay $10 per pair. So, ang sales nun is
$5,000. Pero, syempre, may gastos yan sa materials at labor. So, $5 per pair times 500 pares, 2,500. At variable overhead, 1/3 ng $3 times 500. So, sagot natin dyan is 500. So, ang mawawalang tubo galing dun sa 500 pairs na sinakripisyo is $2,000. And again, the fixed overhead, 2/3 of $3 is ignored since the total fixed overhead does not change no matter what the level of production is. So, kung mapapansin mo, ang sinama lang natin sa computation is variable overhead. Si fixed overhead, etsepwera na naman. Kasi nga, hindi naman siya nagbabago. No? Kahit isakripisyo mo o hindi, yung 500 pares na yan, yung total fixed overhead ay hindi naman nagbabago. Kaya, hindi natin siya sinama sa computation. So, $2,000 lost profit. Papasok natin ngayon yan dun sa solution natin ng profit dun sa special sales order. So, halos same lang siya nung kanina. Sales, 7,000 kasi $7 times 1,000 pairs. Yung materials at labor at yung variable overhead at saka yung cost of insignia embroidery. So, ito rin yung mga amounts dun sa unang situation. Kaya lang, may sisingit pang isa. Ibabawas din natin yung mawawalang tubo from the regular sales na 2,000. Kasi nga yan yung sinakripisyo natin para lang ma-accommodate itong special order na to. So, may nawalang tubong $2,000. So, in the final analysis, pagka kinagat natin yung special order ni Boy Scouts, ay magkakaroon tayo ng loss, no, na 1,200. So, ang decision natin, we will reject the special order. So, yun po yung ating solution dyan. This ends my discussion about special sales order. Please proceed to the next video and the slide presentation about another type of tactical decision-making problem.